may tumama sa atin na malaking bagyo, especially dito sa Luzon. So, we're relying na sapat ito for our requirements. Yusek, so ano po ang makatwirang presyo ho? Sa manok, yung 135? Yung mga 135, naman, okay ho yan. pwede pa, oo. Alright, yung sa baboy na 155 naging 175, tapos yung 176 naging 190 sa liempo, makatwiran ho ba yun, Yusek? It falls within sa expectations natin sa season pa na ito. Oo. Okay pa Pero ho. ang tingin pa natin is, dapat merong mga downward pressure na counterfeit na tatapos lang natin dun sa and then papasok tayo sa Lenten, pumasok na tayo sa Lenten season. So, medyo yan siguro magkakaroon ng depressed demand. Yusek, yung baka lang ho, more or less, magkano ho dapat ang presyo? Yung sa baka, mga 200. 200 ho. Oo. Alright. Okay. Alright, Yusek Rodinas, maraming salamat po sa impormasyong ibinahagi niyo po sa amin at magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga din. Agriculture Undersecretary Joel Rodinas. Coalition of Shipping Organizations nagbanta ng tigil biyahe sa March 1. Buwelta naman ng Marina, tatanggalan nila ng prangkisa ang shipping company na lalahok sa maritime holiday. Agaw po niya, makakasap natin live sa studio si Undersecretary Len Bautista, ang Marina Administrator. Ma'am Len, good morning. Magandang umaga at sa lahat din po ng mga ating kapuso, magandang umaga po. Yung kanilang reklamo na walang konsultasyon o dialogue, ito yung pinagsimulan daw ng mga nais niyong reforma dito sa ating shipping industry. Totoo ho ba na walang dumaan na konsultasyon sa mga shipping operator? Alam mo, hindi naman din totoo yan, Arnold. No? In fact, may interview kami kahapon, nagsabay kami nung presidente ng isang asosasyon. Very clearly, sinabi niya na consulted sila and they were required to submit position papers. Ang nirereklamo nila, yung position nila, hindi na ipasok sa final version ng circular. Okay. Kasi alam mo, Arnold, even if we go through the consultation process, syempre meron pa rin final say yung Marina Board, no, kung ano yung nais nating ipatupad at kailangan din natin balansehin, no, sa magiging proteksyon naman ng mga sumasakay ng mga barko. Yung mga maliit ba shipping operator lang ang hindi makaya yung reforma at hindi itong malalaki? Alam mo, Arnold, hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi nila makakayanan, no? Dahil nagsusumite sila ng financial statement sa Marina taon-taon at naipapakita ng mga papeles nila na hindi naman sila nalulugi. Kaya nga gusto namin tignan bakit sinasabi nila na malulugi sila. Napaka liit naman din ng mga implications sa cost ng mga reforms na ito. Okay, dun sa insurance na sinasabi, matagal na bang panahon na parang barat ba yung insurance na mga mananakay natin ng barko? Hindi. Siguro, Igan, ang kino-question kasi nila, yung insurance, nag-require kasi tayo na yung survivors ng mga aksidente, no? Yun pong, kunyari, may kamag-anak kayo, ilang oras na sa dagat, malakas ang alon, hindi nila alam kung mabubuhay sila o mamamatay sila. Sinabi namin, bigyan nyo naman ng kaunting danyos kasi naghirap, trauma, lahat ng pinagdaanan nila. But Igan, we only require this kung overloaded ang barko na nagkaroon ng aksidente. Ibig sabihin, kasalanan talaga din nila. Oo, so bakit siya magiging issue? Ibig ba sabihin, nag-overload kasi talaga sila. Kaya may epekto itong circular na to. Kasi alam mo, pag tinignan mo siya, Igan, it will only be effective kung overloaded ang boat, di wag silang mag-overload para irrelevant yung circular. Okay, bukod sa insurance, ano pa ba yung matinding narereklamo ng grupong ito? Ang isa pa, yung sa life jackets, no? Kasi, yung daw parang ayaw nilang ditali, no? Ayaw oo, gagawin nating snap para mas madaling maintindihan at maikabit ng tao. Dahil nga pag natataranta ka na, hindi mo na maiisip saang butas isushoot yung tali, saan mo iikot, saan mo iriribon. So ngayon yung snap, diretso na siya. At saka kasi in the past, hindi required na merong night capability ang life jacket. Nakita naman natin madaming aksidente nangyayari po sa kadiliman. At siguro kung may ilaw yun, baka mapapabilis po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at baka may mga karagdagang buhay tayong naisalba. Ang sinasabi nila, ito daw life jackets na ito, $300 ang isa. Siguro, napaka-unfair ito para sa Marina. Dahil naglagay tayo ng wide range of options, Igan, no? Tama,
merong tigti $300 ang isa, pero meron din pong 350 pesos ang isa. So kung gusto nila bumili ng mahal, meron namang mas mura, business decision nila yon. Huwag po nilang ibalin yon sa Marina. So, snap din yung 350? Opo, snap din po yon. Yung detalye, mas mura naman yun. Oo, mas mura talaga yung detalye. At saka kasi nga, hindi din required na may night light, no? Pagka may biyaheng panggabi. At saka, Igan, yung aksidente kasi ng Baleno 9 at saka ng Commando 6, meron din pong mga sanggol na nasawi dito. Kaya minarapat din po ng Marina na i-require na din po ang infant life jackets. Dati-dati po hindi ito required. Children life jackets lang po, yung pang 3 years old and above. Okay. So ngayon po, pati sanggol meron na, meron siyang tali, pailalim na parang pantalon para po hindi matanggal ang vest pagkapusuot ng bata at ng sanggol. Okay, 80,000 na mananakay yata ang maapektuhan sa kalito-litong March 1 na kanilang maritime holiday. So may mga pagtatangka pa makipag-usap sa kanila, Ma'am Len? Alam mo, Iga, nagbitiw kasi sila no, na ayaw nila akong kausapin. So, hindi ko naman ipipilit ang aking sarili. Pero si Secretary Mendoza po ay bukas na kausapin sila kung nais po nilang makipagdialogo dahil po ang chairman ng Marina Board ay si Secretary Mendoza. And siguro din, to clarify to the public, ang Marina Board po ay 7 po ang voting members dito, no? Hindi lamang po ako ang nagdidesisyon sa pulisiya. I'm 1 vote out of 7. So sa tingin ko napaka-unfair naman na parang sa akin ibinabalin lahat. Kaya lang siguro kasi ako yung may pinakamababang rangko, no, sa buong board. Kaya ako na lang ang titirahin nila, hindi yung mas matataas sa tao. Pag tinuloy nila yung March 1 na maritime holiday, ibabagsak ba yung kaukulang parusa sa kanila, Ma'am Len? Tama yun, Igan, no? Nasa provision po ng kanilang pagbibigay po ng Marina ng franchise sa kanila ay dapat po hindi nila aapektuhan ang public service and the public interest is always the supreme deciding factor for Marina. At kasama po yan sa kondisyon ng pagbibigay namin ng prangkisa. At gaya po ng nasabi ko, ito pong prangkisa ay privilege from government. Hindi po ito karapatan nila. So like any other privilege, once it's no longer deserved, we can revoke it. Maraming salamat, Undersecretary Len Bautista po, ang Administrator ng Marina. Sa ibang balita, bangkay ng OFW na si Grace Fabian na nahukay mula sa gumuhong supermarket sa Haiti, dumating na sa bansa. May report si Dano Tingkungko. Dano? Rhea, sa mga oras na ito ay kalalapag lamang ng PR-103 na galing Los Angeles, California. Dala-dala nito ang bangkay ni Grace Fabian, ang isa sa mga Pilipinong namatay sa kasagsagan ng lindol sa Haiti nitong Pebrero. Anumang oras mula ngayon ay inaabangan natin ang paglabas ng bangkay ni Grace Fabian mula dito sa cargo terminal ng Philippine Airlines. Kani-kanina lamang ay nakausap natin ang ina ni Grace na si Dolores at hanggang ngayon daw ay hindi pa rin daw matanggap ng pamilya Fabian ang sakit na idinulot ng pagkamatay ni Grace. Naibsan man kahit papano ng pag-uwi ng bangkay ni Grace dito para dito ilibing, ay mahirap pa rin daw tanggapin para sa isang ina na mawala ng anak. Lalo na't marami pa raw itong pangarap para sa pamilya. So ngayon ay hinihintay na lang ng pamilya ang paglabas ng bangkay mula sa cargo terminal at idediretso ito sa Rizal Memorial Chapel sa Libertad, Pasay, kung saan 2 araw itong ibuburol at sa linggo naman ay nakatakdang ilibing ito sa Golden Heaven Cemetery sa Barangay Ialdana sa Las Piñas City. Balik sa area. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nag-uulat mula sa NAIA. Isang bayan sa India inatake ng mga rebelde. 12 ang patay. At golf champion Tiger Woods magsasalita na kaugnay sa isyu ng kanya umanong pambababae. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.